Barangay officials and SK officials, sila ang nagiging frontliners sa barangay. Kaya dapat mabigyan ng magandang kompensasyon at sana hindi na honorarium ang kanilang matatanggap kundi salary na at ibigay ang mga benepisyo na nararapat sa barangay at SK officials. Hello, good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat, mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, of course, panibagong vlog, mga kapobre. For today's vlog, update sa barangay at SK election. So, sa upload natin nung isang araw, mga kapobre, patungkol doon sa mayroong mahigit 2,000 na bakanting posisyon sa Sangguniang Kabataan na hanggang ngayon ay hindi po napipilapan or walang nag-a-assume. At ang paliwanag ng DILG ay dahil daw yun sa liit ng kompensasyon ng mga SK officials. Kaya nawala ng interes itong ating mga Sangguniang Kabataan. At mayroon po tayong nakitang komento sa isa nating mga masugid na tagapagsubaybay, si Mr. Kirby Ken. Shout out sa iyo, Sir Kirby Ken. At sabi niya sa kanyang komento, ito basahin natin, mga kapobre. Sa totoo lang po, mahirap ang trabaho ng mga barangay opisyal, pero ayaw bigyan ng magandang sahod ng gobyerno, pero ninanakaw lang ng mga buayang politiko. Real talk po itong komento ng isa nating viewers. Totoong totoo po ito. Napakahirap po ang trabaho ng barangay opisyal, mga SK kagawad, mga SK chairman, barangay kapitan. Mas lalong-lalo na po itong barangay kapitan dahil siya po ang head ng executive. Siya rin ang nagpe-preside sa sesyon sa makatuwid. Siya rin ang namumuno sa legislative at siya din ang namumuno sa judiciary. Dahil kung mayroong hindi pagkakaunawaan yung kanyang mga kabarangay, ay siya po ang namumuno sa mediation process. At siya din ang nagiging Philippine National Police sa barangay dahil si kapitan ang namumuno sa police power sa barangay. Kaya kung tutuusin po, napakahirap na trabaho po sa barangay. Pero yung kompensasyon or honorarium, kapiranggot lang. Ayaw bigyan ng magandang sahod ng gobyerno. At ang masakit dito, hindi po sahod ang tinatanggap nila, kundi honorarium lang. Kaya ito po ang pinakamasakit. Dahil kung sino pa yung maraming trabaho dito sa Pilipinas, ay siya ang pinakamaliit na natatanggap. Kaya saludo ako sa komento mo, Sir Kirby Ken. Ganda ng pagkadali mo. Totoong totoo po yan. Kaya sana po panawagan natin sa gobyerno na sana po maipasa na po yung Magna Carta for Barangay Official. Dahil nabasa ko yung konteksto ng Magna Carta for Barangay Official ay napakaganda po ang nilalaman nun. Kaya sana po ay maipasa na yan. Ang tagal-tagal na yang Magna Carta for Barangay Officials. Di na mabilang ng mga senador at mga congressman ang nagsusulong nito. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa po naaprubahan. Ano kayang problema dito?
Sana po para hindi na honorarium ang tatanggapin ng ating mga barangay officials, kundi sahod na or salary na talaga. At yung mga benepisyo ng mga barangay officials ay sana po maibigayan at sana po aprubahan ng gobyerno yan. Nagtataka lang tayo mga kapobre, bakit hindi ito may pasa-pasa. Sa ngayon ay mismo nang si Speaker of the House, Congressman Bujidi, ang nagsusulong nito. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Hindi pa rin na-approve sa Kamara. Wala tayong maisip na dahilan bakit hindi aprubahan yan. Dahil para naman yan sa kapakanan at benepisyo ng mga nagtatrabahong barangay opisyal. Ulitin natin, hindi po biro ang obligasyon, trabaho ng isang barangay opisyal. Kaya sana po bigyan nyo naman ng magandang kompensasyon ang ating mga magigiting na mga barangay opisyal dahil sila po ang nagiging frontliner sa ating mga barangay. At doon naman sa liga ng mga barangay ng Pilipinas ay sana po pursigihin ang Kongreso na maipasa na itong Magna Carta for Barangay Officials para naman magkaroon ng maganda-gandang kompensasyon at hindi lang honorarium ang matatanggap ng ating mga barangay officials. So yan ang ating quick update sa barangay at SK election. This is your Cap John Official. Please subscribe, like and share. Please support. God bless us all.